Gemini Wind Energy Corporation or si GWEN Gemini. Usa ini nga Pilipino nga kumpanya under sa Vina Energy. So si Vina Energy, siya ang usa nga mga leading independent power producer na produce ng mga kuryente nga kanang renewable energy or ini nga green energy. Dito sa Pilipinas, may ada na ulong nga planta nga operar ang Vina Energy. May ada na kami 5 nga solar, upod ini nga solar farm dito sa Ormoc, Leyte. Ang amon usa nga wind kana ang sa Pililia Rizal. Mao adto nga sa picture kanina. Okay pa? Okay, so ini naman ang mga facts about the project. So first project facts ko ini na. So again, ang project is Gemini Wind Power Project. Usa siya nga renewable energy project, specifically wind. Wind bale ang hangin lang ang atong gagamiton para makahimo kita sa kuryente. So nakadepende sa kapusog sa hangin dito sa atong lugar para makaproduce kita sa kuryente. So ang lokasyon sa proyekto, so gintunga ini sa duha, so wind farm and substation, so bale pagsalig na wind farm, dito itukutan ang mga wind turbines. So ini nga mga dagkog nato na electric fan na magkukuha sin hangin na gagamiton para makahimo sin kuryente. Substation, mga naman ini ang magkukolekta sa na-produce na kuryente bago siya i-transmit and i-distribute. And atong wind farm and substation naadi sa Calbayog City, so may ada kita 13 na barangays na apektado. 13 na barangay. Tapos may ada iwan 2 nga barangay dito naman sa San Isidro, Northern Samar. So anda, abay lang na punto sa Calbayog. Tapos ang atong transmission line, so hindi na ang mga transmission towers parang ang kanan NGCP ng mga towers na kundi moagi ang kuryente, dililiwat sa Calbayog maagi. So may ada 33 naman na barangays na agian. So di kami sa buktong pakadto sa NGCP sa Karayman. So iba pa po ini siya sa kanan NGCP ng proyekto. And total capacity or kapasidad ng produce ng proyekto pag nagtikang na 304 megawatts. So para makakompleto sa mga 304 megawatts, magkakaada kasi 40 ionsyo, 38 no wind turbine generators na itutupod. Kada wind turbine generator or WTGs may ada 8 megawatts. So sini ng 38 megawatts, 37 ang itutupod din sa Calbayog, nga may usan itutupod dito sa San Isidro. So una, ang proyekto ay na sa advanced pre-development stage. So, uksa kasi makakitang kita sin mga aktibidades para sa usang renewable energy project. Una, syempre, magkukuhaan na kita sa mga permit, sin mga clearances, magkukonduct sin mga studies. So, ang una nga nakuha ni Gemini is wind energy service contract from the DOE or the Department of Energy. So, ini si Department of Energy, sila talaga ang main nga nag-regulate or regulating body para sa mga energy developers nga pareho sa ako. So, sa 2023, intagaan kami ng DOE sin kontrata para sunod sin 12,171 hectares, kundi pwede kami mag-studio, mag-explore, nga tuhod, mag-develop, mag-utilize, and mag-operate sa mga wind farm. Pero di rin karuyang signon, kaya hindi magpupus na 12,000 gagamiton. Hindi mo alam, para area lang kung para din kami mag-study. So after sa mga resulta sa mga study, mga survey, iba-iba mga technical, environmental, socio-economic, napag-uwi na ini para ma-kitaan kung diin talaga maupay ang pwede itungkol ang wind farm. So, ini ng proyekto, usa siya sa mga critical and priority projects sa atong gobyerno. Labi na sining administrasyon na talagang push or susulong nila na magkita na po ang aton sources of energy na gitutuhan sa mga renewable energy sources.
So, ini nga amon project area, mahati or pwede siya i-categorize sin tulo nga land classification. So, ang land classification, sin atong proyekto, una, may adopt na forest land or ang atong mga timberland. Ikaduha, may adopt na protected areas. So, mauna ini ang Calbayog Panas Haliban Protected Landscape para ini sa Calbayog. At may ada iba mga alienable and disposable land. So, ini na ang mga lote nga kalang mga private na may mga titulo, mga tax din. So, next slide please. So, mao ini ang mga nagpapakita sa net farm sa project area na naka-classify base sa land classification. So, kung makita po nato ang para sa wind farm, may ada na sunod sa forest land. So, ang forest land, kung makita sa mga pamahawin, light green, agro na po ng area, nagagi sa may coastal. So, forest land ini siya. Para sa forest land, ang pagkuha sinisin permiso, sin permit and clearance is with the DENR. So, Department of Environment and Natural Resources. So, iyan kung may mga pakianaliwan ka mga 48 or lang talaga, may mga representatives na kita para maklaro. Tapos, ang gawa sa forest land, regarding sa may highway, sa may dagat, may ada kundi ay makunsyon na private or alienable and disposable lands. So, maoinilan aton ka ng access road. At pwede naman sa tuo, na label na CPHPL, mauna inian aton Calbayog Panas Haliban Protected Landscape. So, and mauna aton protected area. And kung mapansin niyo ang colors, so hindi aton protected area, may ada siya tulo mga colors. So, blue or blue-green, orange, and ang aton yellow-green. So, hindi nga protected area, may ating tatawag na management zoning ng ating protected area management board. Kundi divide nila or identify nila ang zones. So, may ada siya strict protection zone. So, hindi nga strict protection zone as in no build zone, no touch zone. May mga identified na possible like research. Pero talagang strictly prohibited ang mga infrastructures ngayon tukod. Sunod, may ada kita multiple use zone naman. So, ini nga multiple use zone, base sa balaod sa Inay Pass Act, may mga allowed na activities. Usa sini is ang aton renewable energy. Sa gawas sa multiple use zone, may ada naman kita buffer zone at kintatawag. So, ini ang mga numbers na nagpapakita sa breakdown sa atong project area. So, ang ipakita kanina is ang kanang power plant lang. So, hindi ginapi na ang iba pa mga components kay pwede rin nga power plant lang atong itutukod kay pangkaita man ang kuryente, di ba? So, for the power plant, sa akong isugat kanina, may ada kita forest land. So, instrument, ito yung instrument na gina-apply sa DENR is the Forest Land Use Agreement or the FLAG. So, ini nga Forest Land Use Agreement, nag-apply kami sin Duka for this project. Hindi ba may ada kita hindi sa Calbayog, na may ada liwat area nga nagsulod sa San Isidro. So, as of June 26, nakuha na nga po ang flag from the DENR for the San Isidro portion. Nandita sa September 3, na-issue na liwat ang flag for the Calbayog City portion. So, ang total area under the Forest Land Use Agreement is 445.62 hectares. An estimated footprint, so hindi na number na takin sa total area, actually ini ang gagamiton ng pagtutukuran talaga sa atong mga project component. So, nirin karoyag simon at kay ang area maging apply or din-award is 445 hectares, gagamiton na ini nga tanan para sa proyekto. So, ang pagtutukuran lang talaga sa atong mga turbina, mga components,
Sa sunod sa flat is just 84 hectares. So, mauliwan mi at pag-abot naman sa protected area, kanan DENR ihapon nga material instrument, ang gitabawag naman na sa SAPA. So, ang SAPA is Special Use Agreement in Protected Areas. Ang among ginamplayan is 139.27 hectares. So, hindi nga kapupusan sa 139.27 hectares, at least sulod sa multiple use zone. So again, ang multiple use zone is allowed kita sa mga renewable energy development as provided by the E-NIPAS law or an RA 11038. So dito sa 139 hectares na protected area na among ginamplayan, ang gagamitin na talaga sa proyekto para magtutukuran sa mga wind turbine, pati sa mga pipira na kalsada para i-connectar ang mga turbina, is only 24 hectares. So, di rin po karwil sigun nga, gagamitin na mo ang kabubusan sa 139 hectares. So, 24 hectares lang talaga ang mabantalon sa proyekto. So, may pakiana siguro nga, kung 24 hectares na, ano may nag-apply siguro lang po, 139. So, hindi mo 139 hectares po, nagbutang kami sa allowance, kay para mayaliwan kami lugar pa na makasigong-sigong, kay saya na ang proyekto na sa advanced pre-development para, so hindi nga mga plano, puro ka na result sa mga studies, iba-ibang survey. Posible kasi pag-abot sa construction mismo, may ma-identify ang contractor na may puti kasi sibugon. So, kung 24 hectares na ang din applyan, tapos may ma-identify ang mga contractors or ang ibang mga technical studies pa na kinahanglan sa mas lakong na area, waray nakakita sa sibugan. So, maubin mo ka man na lang sin allowance. Pero later on, magsasubmit na naman ang footprint na final, sinagawin over na maluwas. So, saya na, for issuance na, hindi nga aton sa application. So, maugat ko sa power plant. Yan na, makalitan sa transmission line naman. So, again, ang transmission line, naman for the transmission towers na aagian sa ating kuryente. For the transmission line, ini naman na babahin sinduha ang classification. So, una is forest land ihapon, pariyosin sa ating power plant. So, same na, natural instrument niya is FLAG or Forest Land Use Agreement. So, ini nga transmission line, aali sa forest land, sakop na siya sa FLAG na na-issue para sa Calbayog City. So, may adataliwan kita permit pag-tukod sa nga transmission line sa identified area. So, total area na it-apply is 11.55 hectares, but ang footprint is nasa 0.14 hectares lang. So, ang atuan for forest land. Ang tulad ako ang portion sa transmission line, masulod sini nga irrigable and disposable lands or nandun mga private lands. So, para sini naman, ongoing or actually gamot na natapos na negotiations and pakitkontrata sa mga private owners. So, may ada na kitang mga long-term lease or purchases. So, right now, or sa'yo na, naka 92% na kita sa mga critical areas na na-secure. Medyo may kita na mga posible na adjustment. So, yan na nakikipag-dialogue, nakikipagtrabaho kami with the City Planning and Development Office para mag-check liwang niraan ng mga proposed na mga lokasyon na makita kung iba ka mga lokasyon angkop or together sa iraan mga plano for the cities at mga urban maps. So, kung ugali kaya ang mga lokasyon na makita sa city o nga maka-apektar, posible pa iniigsibog para direct kita maka-apekto sa mga planning, sa mga planned development sa ating city government. So, total area for A&D is 116.82 hectares and footprint is just 1.25 hectares. So lastly, ay sa ating others or other components is ang ating access road. So ini nga ating access road ay bubutang 5.5 to 6
wide na siya, all-weather na compact road. Ini pupunta natin sa forest land yan sa irrigable and disposal land. So for the forest land, the portion and access road, magkakaada si co-use treatment, masaya na for signing na. Ang area din is 27.95 hectares. Kanan portion naman sa access road na adi sa E&D or irrigable and disposable land, may daliwag long-term lease or purchase na 100% secured or kompleto na. Permado na natubag na natiya pwede butangan sa kalsada. So, ini naman is 35.6 hectares. So, kung ikitaon, ang total sa power plant is ada sa 584.89 hectares. Transmission line is 128.37 hectares. And access road is 63 hectares. So, maunilian breakdown sa mga land area nato kada project component. Next slide, please. So, ini naman ang mapa na nagpapakita sa mga component kanina. Same ini na area na bin-applyan namin the Environmental Compliance Certificate with the DENR, Environmental Management Bureau. So, ada ang access road and power plant and transmission line. So, again, 777 hectares and 585 hectares and power plant, hindi 189 hectares na ang protected area, multiple use zone, 129 hectares transmission line, 63 hectares access road. So, since September 12, 2025, na-issue na an Environmental Compliance Certificate for the Gemini Wind Power Project of Gemini Wind Energy Corporation with ECC number ECCR 08250800. Next, please. Okay. So, yan na. Aadin naman ang atong mga barangay na aagihan sa ating proyekto. So, I think aadin yun ang atong mga barangay captains. So, muna from the power plant, again, may ada ka na 13 na barangay sa apektado. So, bin-classify naman otro into forest land and protected area. So, natungan na 13 barangays ng power plant is also within forest land ang unong sini na atisulod sa protected area. For transmission lines, so manada kita 33 na barangays na agihan, so medyo malaba kasi ini na linya mga 40 plus kilometers, 43, 44. May ada duha na sugod sa forest land, so ang maugilian sakop na sa forest land use agreement nga na atag sa DNR. And may ada 31 na sugod sa private lands. So adaan atong tulong na protected area barangays na na project. Bugtong Bayong Pilar, Nanibong, Danabos, Lansan. Tapos natubang naman forest land barangays na the power plant from Kaganibong Sur, Bugtong, Dawog, Bayong, Pilar, Kaganibong, Danabos, Sanukin, Manuel Baral Senior, Maay, Kabalini Sur, Malayo, Nante. Next, please. Okay, so atin naman ang mga sutip po ini ang pinakauna ng public hearing, public meeting na among ginbuhat para sa pinaka-proyekto. So aadi po ang mga iba-iba na tapos na ng mga public consultation, series, information and education campaigns na ginbuhat sa Gemini Wind. So una, nagkaada sa iba-ibang information education campaign, mga project presentation. So pumunta kami sa mga barangay, naging istorya sa mga barangay council, sa ibang mga residente, para ipakilala ang proyekto at kung ano ang ibubulig para sa ating pag-aaral na. So pag nag-araw-iwat kami sa mga resolution to support, mag-araw sa support na sa mga barangay, upod na ang pagsalit na magtitipog kami sa proyekto sa niralugan. So, saya na, may alala kita 42 barangay. So, medyo mas damo siya sa mga barangays na na-identify kanina tungkol kay nakapagdaliwan na
para magpakilala ng mga utro si permiso ng suporta sa IRA. Kaduha, binbasa na ni kanina, so nakakuha na kami sa resolution of support from the City Government of Calbayo. Ikatulo, may dalawa resolution of support from the Provincial Government of Samar. Ikaapat, nakaadaliwan sa iba-ibang hearings. I think damog malimat sa ato na naka-attend sa iba-ibang hearings. An example study is an private committee hearing na sa November last year sa Pagkuliang Panlalawigan of Samar, at naka-adaliwan sa meeting with the Bishop and Provincial Government, Calbayo City Water District, and representatives of this university, Northwest Samar State University. Ikalima, ini naman ng mga meetings is with the Protected Area Management Board. So, nakapira na balik-balik ang team pagkato sa family para magpakilala sa proyekto, muna magpakilala, ikaduha, mag-sarip sa kada aktibidades na bumuhaton sa sunod sa protected area, hindi na tanan, hindi papamamno, sa sarip, aaruan permiso, tikang sa Protected Area Management Board. So, nakahatap na sila sa mga clearances and approvals para sa mga activities na among ibuhat. So, bago ininamot ng buha, medyo halama ng mga diskusyon, pero mga meetings na balik-balik kung pakilala, pero consultations para kung may mga concern na angay bakunon, interest at actividades na istoryahan, nakaklaro bago mag-proceed. Ngayon ikaulong, nagkaadalawan nila sa mga information, education campaigns, IDCs, public meetings, consultations, and hearings para naman ka ng ECC application. Next, please. So, ano ini ang listahan na sa iba ng mga major na public hearings, public meetings, public consultations na ginbuhat sa proyekto. So, para sa iba-ibang agencies or stakeholders. So, nagdikang sa May 2023, hangtod niya na padayon lang ihapon ang pag-senta, pagpakilala sa mga proyekto. So, kung nakikita natin, nag-present sa city government, nag-present sa matanan na affected barangay. So, sa mga 42 barangays na nakuhaan sa resolution, mga duhang matuig na mong trabaho, so balik sa mga barangay, na dili malaliwan din na undang. So, halos kada semana at tuliwan na ng team mga from the community relations para magpakiana sa mga barangay kung may concern sila sa proyekto, kung may ada dili klaro, kung may ada kami na ibubulig, kung may ada pa sila gusto mabaruan patungod sa mga proyekto. Ngayon kada activity, may ada survey, may mga study, nakatuliwan kami sa barangay, syempre pagpahibaro may activity, may mga letters, pati pakali sa city government para magpahibaro may mga survey, may mga kung ano na activities na bubuhaton, hindi natin pwede, basta-basta lang, pagpakato nga, waray sa atin, syempre. Tapos, aadinaan mga sunod-sunod na family hearings with Ipo. Itang pa sa March 2023 hasta sa yan ang matulog. So, mga regular family meeting, mga special family meeting para mag-present sa project updates. Tapos, sa May last year, nakakuha na si resolution para bisan po ang pag-apply na kung sinang pa ang pag-apply sa ECC, nag-araw liwan kami permiso, clearance from the family bago na kung itigil bukan ng padayon. Tapos, for the ECC naman, nagkaada kita sa public smoking last year dito sa West Pride, kung madumduman pa sa hindi ka nga naka-attend. Tapos, last August 7 lang, nagkaada liwan sa public hearing ito naman sa Barangay Galitin. Next po. And so, speaking of ECC, so ano naman mostly ang mga compliances para sa mga regulatory permits pareho sa ECC. So una, sa August 2024 pala, nagtikang na ang mga pre-smoking activities, so parang preparatory
bago mapagbuhaton ato nga atong public scoping na gihimo last year. So nagkatuan ang consultant, Buro Barangay, para magpakilala utro sa proyekto, para makianhan kung ano nilang pagkita sa nga proyekto. So kung may ada sila nakikita na angay kabarangan, para maiupod limag naman sa amang study kung paano kapatunon o iga-address, paano maayuson. So mao ito ang August 2024. So public scoping, again, hinihan sa West Branch sa September 17 last year. And then after some public scoping for the EMP guidelines, nag-aada pa ng technical scoping sa September 27. Ini nga technical scoping, dito nila kita or identify kung nato nga mga studies, environmental, social studies, and inhanglan na kung buhaton na ikupod sila environmental impact assessment. So, nagkaada sa listahan from the EMP, pati iba-ibang representatives from the DENR, ibang stakeholders, para ilista kung ano ang mga kailangan talaga istudyuhan ng mga aspect. So, kita ko na ano ang mga possible na impact sa proyekto sa ating land, water, air, and people. So, sa nag-agree na sa listahan na maawinin ang pinakaklang istudyuhan, listahan din pa kado sa region, and din sa nakapalik ko sa DENR Secretary's Office mismo sa Manila Central Office. Kaya talaga mahigpit sila na gusto nila na makita talaga na maging strictly compliant with environmental laws na ibanan talaga ang posible na maging epekto or impact sa proyekto sa ating environment. So, sugal na matrabaho, man-restricto ang proseso na dili siya hindi kita sa usaha level. Talagang insakan pa siya makati sa central office na kung nakita niyo medyo maliha nga panahon, kalaba nga oras ang ginabihan para lang ma-review nila, mas makita talaga mas scrutinize pag kung ano ang mga detalye para masigurado lang na okay ang ating environment bisan magkaada sa mga project. So, September 2024 ang listahan na finalize ipakadto sa iba-ibang offices. Didala sa April 2025 in approved sa Office of the Secretary after mag-isip iba-ibang mga DENR offices, diba? Tapos, baseline study, so hindi na ang mga study, una ito ba ang kamutangan sa ating environment yan na, ang kamutangan sa yan na magtikangan project. And importante sa tidak sa pagtitigang na ang construction and operations, may nakita baseline, may nakita basihan kung ano ba naligaman, kung may medyo nag-iibang tubig sa ating environment, may iwan na mga mitigating measures na na-identify naman. So, baseline studies nag-conduct on August to September 2024, tapos na-share what ini sa public hearings on August 7, and upod ini sa EIS na published sa Environmental Management Bureau. And then, August 7, public hearing. And then, September 12, 2025, na-issue an Environmental Compliance Certificate for the project. So, pagka-issue sa ECC, nagtatapos na ba nila? Siyempre, direct pa. So, sa ECC, at tumatanan ang mga terms and conditions. So, nakalista dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 something. Na mauli dapat natin sundon para sigurado at hindi kita makakarupan sa natong environment. So, aside sa itong mga terms and conditions, magkakaada sa regular monitoring. So, at itong mga study na nilihimo, hindi sila ikausa. So, may ada kita mga studies para again, ikumparar kung may nagtibaba sa mga conditions, kapag bubuhaton, depende sa parameter, ada ka monthly, may semi-annual, may quarterly, may yearly. So, ang mga parameters na i-observe in general is land, so atong vegetation and wildlife, air quality, noise levels, and people or the quality of life, upon and traffic volume during construction. So, ang una, ang tubig, ang hangin, ang noise or alinasa, ang mga tao, pati ang posible na traffic with ang pagkala na construction. And then,
Tapos, syempre, compliance sa katanan na regulatory permits bago ang construction na pagsunod sa katanan ng mga balaod sa Pilipinas. Labi na ang mga balaod na pag-environment, bukod ang RE 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act, RE 9275, so Philippine Clean Water Act, RE 8749, Philippine Clear Air Act, RE 6969, Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act, and ang pagtanong sa mga tree species, kaupod ang DENR para sa aton National Greening Program. So nga talang hindi ang ato sa ECC, na sigurado si sinilod kami sa DENR at DMC, kung ugarin na ada kami diri sundon, kung ugarin na ada kami diri kumanon sa mga kabalakod. Tapos last is, syempre submit on time sa mga requirements sa DENR, DMP, Ilogin, iba pa mga regulatory agencies. So, we need talaga every month to collect sa data sa submit quarterly sa ERA para ma-monitor nila ang proyekto. Next po. So, kaali naman na sa project benefits. So, hindi ang mga benepisyo na makukuha sa Calbayog City, sa atong community, kita pagdatikang na ang atong proyekto. So, pinakauna nga direct na benepisyo is syempre local employment. So, ang local employment, meron kita sa atong mga balaod, mga guidelines na ang priority o ang una ang pagpupuhaon, i-empleyo, mga pupuhaon ng mga labor, mga workers, mga manpower, hindi ika sa Calbayog City, sa host community, so sa city, sa mga affected barangay, sa atong probinsya, so sa science niba natin mga barangay sa mga survey na nakuman na may mga na-hire at may mga na-empleyo na kita ng mga locals para maging local guide at iba nag-upod ito sa booking para mag-inspect so tinguha na sila sa mga benepisyo so na-enjoy na nila mga benepisyo lalo pa kung mag-pick-up na kita sa atong construction so sa construction expected na around 800 workers at pinahanglan. So, para hindi mapunuan, mabalik naman kami sa city government, sa mga barangay councils, para nangaraw sa bulig sa hiring naman sa mga tao. Kaya syempre, gusto namin unahon, kung may alam nila kwalipikado sa atong lugar, nano kayo naman mukha sa iba. So, as long as qualified at sulod sa mga standard na isisend sa hiring, unahon talaga pagbuha ng mga taga-local para sinaliwan maka-enjoy sa benepisyo. Ikaduha is infrastructure development. So, hindi masunod ang aton pagtungkod sa mga access road. So, ini na access road, itutungkod sa project na ito nga nakita kanina. So, ang dapat talaga niya na sa Munson or Pirmi-Pirmi is idala sa aton construction. Pag nag-operate na, pwede iniinputin para magamit niwa as part to market road, magamit nila sa atong tourism para kung ada ang mga turbina. Pwede ini magamit sa atong community. So, makita niyo sa picture sa doon, adaan iba, nagpabiking naman sila sa may wind farm. So, yung pictures na tanan sa doon is kanan existing wind farm na sa area. Ikatulo is revenue sharing and royalties. So, hindi naman, makunin ang mga financial benefits na makukuha sa community. So, una is income para sa LGU. So, syempre, pareho sa mga business, magbabayad iwan kami sa local business tax. Aside sa local business tax, may alam kita mga real property tax. So, kanina nakita ka medyo durudamok ng mga lote, mga tuna, maagihan sa proyekto. Iniiwalaan ang mga real property tax. Sunod is an Energy Regulation 1-94. So, ini ang ER 1-94, balaod sa Department of Energy. Kada developer, kada generation company, mabayad si 0.01 pesos per kilowatt hours from the gross sales for a total na sales
FR1-94. So, ini naman ang royalty tax and government share. So, ipapasad ito ng 0.01 per kilowatt hours. Pagkakaala iwan si 1% for royalty tax and 1% for government share. Maili may sharing iwan siya ng province, city government, ng mga barangay ni Hapon. Ikaupat is ang turismo ng mga benepisyo sa atong economy. So, expected na talaga pagka may wind farm, so kalita sa mga ilang cost, the wind farm, hindi na wind farm naman sa Pililia, pupusog talaga ang tourism. So, sa Amo Farm sa Pililia, number 2 siya ang tourist spot sa Bugos ng province of Rizal, nasunod sa Cathedral doon. So, dadamok mga tao at nakadto, hindi para makita. Ini nga litrato sa pinakaupos is tourism center dito, naapot sa namong Corporate Social Responsibility Program. Ini nga tourism center, balik pwede, halimbawa, pagka magpapasyada, pagbisita, na ato katalan ng mga facts, project details about sa wind, about sa mga benepisyo, at mga technical explanation kung paano na maka-generate. Hindi pa gamit libre sa LGU. Tapos may alaliwan din mga turutindahan. Kita-kita sa picture, pero ang nabooks ito, visitor center, may turutindahan ang mga taga-community at mga locals. So, hindi maray paligid na araw kabayan sa Lira. So, nagkaada sila sa livelihood opportunities. So, nagkaada sa pagkukuhaan ng pagkasingkwanta sa trabaho ang mga local community tungkol sa pagtukod sa mga wind farm at pagputang sa mga tourism center. So, ito, example lang sa mga CSR namin dito sa Rizal. Ang iba pa lang mga CSR or Corporate Social Responsibility Program, so nagkata kita mga scholarships. So, hindi mga scholarships, mostly ang target sa mga college students, mga qualified students na bright and kailangan sa schooling. So, nag-offer kita sa mga scholarship. May adaliwan kita mga feeding programs para sa mga kabataan sa community na identified ng mga entrepreneurs. May adaliwan kita mga wash, mga sanitation facilities para makabulit na maluwa sa ating community. May adaliwan kita mga livelihood projects, so aadilan research and development. So, and Gemini is open to partner with university research and development centers para sa more improvement. And internship programs na offer yun as internship programs para sa mga students from the community, from the city. Next is possible na partnership with NGOs, non-government organizations, organizations para naman sa iba-ibang community development projects. Para sa CSR or Corporate Social Responsibility Programs, nakikipagtrabaho kami with the city government, provincial government, para mag-identify or kitaon kung ano ang pinaka-kinahanglan sa community. Kung hindi kami pinaka-pwede makapulog na, ano ang pinaka-maupay para sa nakakatautan sa nasyonal, sa barangay, sa probinsya na aakilan sa proyekto. Ang ikauno is environmental and sustainability benefits. So again, this is renewable energy, so better siya kaysa sa ato mga ginagamit na traditional sources of energy. So ini is more on the project benefits on the environment and sustainability side. Kung nakita natin ang graph, hindi na may pulangan green, ikukumpara natin ang carbon emissions per megawatt. So, kada sa mga megawatt, nano ba kadako ang carbon emission in metric tons per year sa iba-ibang energy sources. So, ini nga pula, maupilian natin mga traditional or conventional energy sources at mga ginagamit na yan ng mga sources kuryente. So, may anak itong coal, mauwan pinakadako. So, for 1 megawatt only, sala ka megawatt, maabot sa 8,760 and carbon emission. So, hindi na carbon emission, hindi maaraman kita, mauwini na nakakakuba sa ato environment, nakakadamage na ato greenhouse gas, na nakaka
nakakatugang sinin na climate change na pinaabat. So, again, coal ang pinakadako, 8,760. Natural gas, 3,942. Oil is 7,446. Ikumpara ka sa renewable energy sources, ang atong wind, 132 metric tons per year, solar is 306, and hydro is 176. So medyo dako talaga ang diferensya kung magpadayon kita paggamit sininga traditional or conventional or mga na kasanayan na energy sources kaysa kapag kita sa renewable energy. Kung sa liwat ini sa rason, maong laging hihinumuha talaga sa ato national government na magtinadakuan porsyento sa energy na sa renewable energy kukuhaon. Ini naman na sa tuo, maulini ang sustainability metrics sa namang kumpanya. So kanina na mention ko or nasugal ko nga mailan na kami unong mga operating na planta, total of 331 megawatts. So in that 2024, ang suma total ng 331 megawatts nakaproduce sin 554,106 megawatt hours. And equivalent sini to clean energy siya naka-power sin 470,209 ng kagalayan. Nakabawas kita, nakaiwas, wala kita nakatugang sini na greenhouse gas emissions. So nakaipan sin 372,151 tons. Nakasave kita sin 540 megaliters of water. Ang mga renewable energy projects, hindi naman sila kakusok na nagamit ng tubig pareho sa ibang mga industries. And equivalent what is around 80,902 na passenger cars na tanggal sa road. And may ada, an equivalent to what sinid tungkol kay, again, renewable energy na tinagamit, parang nakatanong na kita sin 6 billion na kakakuyan. So, para nato sa 331 megawatts. So, compare nato sa atong 304 megawatts na project. So, expected na sugat na dakong liwatan na mahumpay na impact niya sa environment and sustainability. Next is indirect benefits. So, biglang sa benefits kanina, may alam kami ka mga indirect. So, una is makabuli sa atong economic growth. So, syempre, una is, again, hiring sa mga residents sa atong mga local, so pag-empleo. Kaduha, pagkuha liwat sa mga subcontractors. So, mapakadiliwat kami maaaring sulit pag-identify kung may mga subcontractor na qualified sa area. Tapos, purchase of goods. So, pag-aada na ang mga workers, so madamuan mga palit goods. Kakinahanglanan liwat sa damo ng construction materials. So, mag-source out liwat, pamimilin liwat hindi sa city, sa province. And livelihood creation. Tapos, pagkakaada sa demand sa construction lang mamimili sa pagkaon, sa lodging, at mga transport services. Tapos, ini naman ang mga project impacts, monitoring, and mitigation. So, ini ang iba-ibang mga parameters na ginustudyuhan o pagdidasan environmental impact statement sa atong pag-apply for the Environmental Compliance Certificate or the ECC. So, una is noise. So, damo kasi ang mga napabarangka, mga arinasa, o nakakaada si noise pollution, pag-aada na ang proyekto, pag-aada na ang pag-nagwinang na ang construction. So, ini, ang noise during construction, isusunod nila sa kanyang standards lang, mga allowable limit. Pag-abot sa operations, hindi maaring nasa ang atong mga turbina. So, sunod
road na an average is at least 6 meters na all-weather road na i-construct according to the standards and in coordination, syempre, with the local government unit. Para rin pagkaka-applications iwan kita for picking permit, so hindi kita basta-basta lang namumutot sa mga kakahuyan. So, hindi nga picking permits, ika-apply to the DENR and base sa balaod na nagpagbuhat sa mga pagpating. So, kung ano ang mga allowed sa DENR ng country sa permit, syempre na sunod kita sa mga existing regulations. And then, aadin ang mga control measures, mga mitigation measures, mga pagpupuhaton para masiguro na di rin sila magkakaalat sa kusog na erosion and sediment. Ikatulo is water quality and consumption. So, ang proyekto, di rin compete, di rin magamit sa mga existing water yan na kaya ini nakuha kami sinamon nga deep well na nagkagamitin na tubig kay sugod na iwan sa volume or kadakong na itutubag naman sa NWRB. So, si NWRB, maawin nga National Water and Resources Board, sila naman ang regulatory agency para naman na paggamit sa mga tubig. So, para sa mga deep well, mga ibang source, basta ka ng tubig na pagsarit ng paggamit na ng NWRB. So, ipapaliwan din ang application sa akong nakang-going sa DNR. So, ang during construction, sa kanang operation naman, mas minimal na ang pagkinahanglan sa tubig. Kaya kanang operations, pag domestic use na lang talaga ang kinahanglan. And then, bukod sa kanang amon and ECC is monitor sa community and Ibatang rivers sa iba-ibang water stations semi-annually or kung makita ang kinahanglan during the construction. So, kanang operations, wala na kita nakikita ang epekto sa mga rivers. So, ako naman hinihian hydrological impact na. So, higit ba namon technical si Engineer William Concepcion para mas ma-explain pa. Gandang umaga po sa lahat. Si Concepcion sa technical department. So, yung impact po ng ating project doon po sa site or sa water bodies na pinagkukunan po natin ng tubig sa ngayon is minimal. Hindi po tayo kukuha ng tubig doon. Nakikita niyo po yung green na diamond, yellow, yung pula. So that is patas, falls, pasunod na hindi po tayo kukuha ng tubig lang doon. And kung may mga agad-agad po tayo na may mga erosion, may mga surface runoff, ang lahat po ng mga nakasanak sa aming system is susundin po namin lahat ng mga mitigation measures gagawin po namin during constructions. So, during construction, gagawa po tayo ng mga silt traps and siltation ponds para po yung discharge na doon sa river or sa kahit anumang body of water na malapit sa side is clean water na po bago siya i-discharge. So lahat po yung sinupush po natin is nakadesign po siya na lahat po ng mati-discharge doon is filter na po siya and malinis at malinis po. So wala po tayong mati-discharge sa mga tubig or kahit anong runoff sa ating natural bodies po may tubig or may mga putik at saka yung iba pang mga sedimentation galing po siya. So, kung mapapansin po natin dito sa mapa, yung green po is masyadong malayo kung saan makikita or saan kami pupunta ng tubig para sa construction. So, ang distance po sa pinakamalapit na source kinukuha na ng tubig sa ngayon is around 9 kilometers. So, malayo-malayo po siya doon sa ating
water source po ngayon. So yung tatayo po namin dito is malayo and mas Dapat may oras sa presentation. We are estimating to grow water craft around mga nasa 90 or 100 meters below. So, yung namin sa Pistoler, hindi po kami makikipagkompetensya para po kumuha doon. So, ito po yung isa nasabi ko na lang, ang pang-as falls ko is mas mataas sa ating side. So, kung i-imagine po natin, hindi po tayo nakakapekto dahil mas mataas po yung falls kumpara doon sa pagkagawa po natin ng project. And then, kung ano din po, may agad-agad po tayo na landslide o rockslide matulong po sa ating mga ilog, parang imposible po siya nakaakyat dahil mas mataas po yung source natin sa ngayon. And then around sa project area, kung meron po tayong mga groundwater aquifer or yung mga underground water system, mas malalim po siya ikumpara doon sa puhunayan po natin during construction. So, during construction, mag-hukay po tayo para sa mga structure, sa mga struktura na gagawin natin is mga po, 4 to 5 meters from the surface. Yung possible po natin ng mga water source is way below po. Base po sa mga drilling na nagawa for geological studies, kahit sa 40 meters po na depth, wala pa po tayo na-encounter ng tubig. So, we are expecting na yung mga water source po is malalim po po. And then, sabi ko na po, sa panigang alam po, yung tubig po natin na gagamitin sa construction is hindi po nagagaling sa pan-as falls or sa Manili River. Magtatayo po kami ng deep well na 9 kilometers na ngayon po sa water source na pinag-direct dito. Then yung mga mitigation measures po na nasabi ko is i-design po siya ng design team and sisiguraduhin po namin na susundin lahat na nakasama doon sa DCC at susundan po namin ng monitoring para ensure po namin na hindi po kupol yung environment at yung paligid po ng projects. Thank you. So I'm only what else. Thank you so much for Reyes and pag-explain sa kanan hydro and technical part. So hindi naman is summary overview sa mga nakita ng project impacts. Aanuan pag-monitor, aanuan mitigate or pag-iwas or pagbawas hindi ng mga epekto. So hindi naka-grupo, depende sa kung ano mga stage ng proyekto. So manala kita sa pre-construction, construction, and operation. So makikita na din ang kanilang mga identified impacts and medyo doon na muna talaga is during construction. So hindi na construction na temporary manaliwan, yan is yung makikita. So mga 14 months construction na, tapos minimal na, purputin na lang, or paros maray na kita impact or epekto sa environment. So, una is ka ng pre-construction. So, pre-construction, mga pagpapait sa government, mga so, planning and design pala. So, planning pala talaga. So, wala yung mga orientation na kasi ito eh. So, para sa prevention or mitigation or enhancement, so una is proper planning consultation. So, dapat tama ang planning. Tapos, dito konsulta sa iba-ibang stakeholders, dito konsulta sa mga regulatory agencies, dito konsulta sa offices of the city, data acquisition sa mga kolekta sa mga data, mga datos, hindi lang sa mga reference tama, and results
So, may daliwan possible na soil erosion and deposition sa riverbeds na mag-decrease sa flood capacity of the river. So, mababawasan ang flood capacity. Tapos, magkakaadang sa workshop